Hello guys, magandang araw sa inyo ng Sabado. Alam ko marami tayong racket ngayon, no? So, dito ako sa bahay ngayon, mamaya pang alas 4 yung racket natin dyan, Meralco. Bukas, andyan ako sa Riyaya pala, may finals tayo dyan. See you dyan mga kapitos. So, pag-aralan natin mga kapitos yung OBRI ng Article 44, yung correctable error, no? Kalagay doon, referee may correct category 1 error only if it is incorrectly applied to following situation. So, yung Article 44 pala mga kapitos ay nahahati sa dalawang error. Error 1, Category 1 and Category 2. So, unahin natin yung mga napapalob sa Category 1, yung mga pwedeng correct, no? So, awarding a merited free throw. So, yan, pwede siyang i-correct kapag hindi naman talaga siya hindi pa dapat siya natin i-award para mag-free throw, pwede natin siyang correctable siya. Failing to award a free throw, hindi natin na ibigay. So yan, mga pwede natin correct. Permitting a wrong player to attempt a free throw. So yun po, mga pwede po natin yung ano pa, permitting to wrong player to attempt or wrong player to attempt. So hindi siya yung player na magpi-free throw, ay siya yung biglang nakatira. So, pwede po natin yan. Directing the wrong player to attempt the free throw. So, yung player na mismong hindi naman dapat, siya yung direktang tumira. So, yan din po yung mga pwede natin i-correct. Erroneously awarding or canceling points. So, pwede natin i-cancel natin po yan. Then, magiging turnover na po yan. Bola na po ng kung team A po yan, bola na po ng team B, sideline throw in. So ano pa po? Reporting a foul on of the wrong player, coach on a team. So or team, yung mga minsan nagkakamali po tayo ng signal, iba po yung nabibigay natin na foul. Minsan ingat po tayo dyan dahil marami pong minsan nape-penalize dyan, pati po mga score table, pwede po silang suspinde. Kasi nga minsan nabibigay, susulat po nila yung maling player. Kaya hindi lang po sa referee na suspindi, pati po sa scorer's table. Sa Major League po nangyari po yan, no? Minsan ingat po tayo dyan. Scorekeeping errors including ito naman po yung mga tinatawag na failing to record erroneous recording points. Hindi na ilagay yung yung pinaka points ng nakashoot, failing to record or recording foul on a wrong player. So, mali po yung isulat na foul. So, yan po yung papasok sa mga scorekeeper po yan eh. Failing to record or recording timeout to a wrong team. So, nabigay po natin yung timeout sa maling, hindi naman sila ng timeout. So, yan po yung mga napapalob doon sa category 1. So, ingat po tayo dyan mga kapitos. Samantalang yung category ito naman po, yan naman po yung tinatawag natin na shot clock error, including malfunction or error in starting the shot clock or in setting the correct time in shot clock. Ibig sabihin, kapag minsan yung shot clock, hindi na ilalagay yung tamang shot clock, kung ilan ba talaga yung ilalagay dyan. Kapag for example, nagkaroon ng technical sa front court, 10 seconds na lang po yung shot clock. So, throw in po sa sideline, sa front court, dapat 14 po ilalagay natin. Ganyan lang po yung pagko-correct natin. So, guys, ang importante dito, yung sa correctable error natin sa Article 44, sa OBRI natin, nahahati po siya sa dalawang category. Category 1 at Category 2. Okay, thank you very much and God bless you all. Bye-bye.